Bakit? Ako Marcos Loyales. Pinag-aral ako ng Pangulong Marcos ng high school at saka kolehiyo nung ako'y nasa Scout Ranger. Sumulat ako kay Pangulong Marcos, that was 1983 o 84. Sumulat ako kay Pangulong Marcos na sana mabigyan pansin yung aking malasakit at tiyaga na nagsakripisyo ako sa ating bayang Pilipinas nung ako'y edad 14 anyos. Nag-undergo ako ng military basic training. 13 years old ako. So yun ang ginamit ko para ako'y mapagbigyan na mag-aral. So natapos ko ang kolehiyo ko sa pamagitan ng utang na loob ko kay Pangulong Marcos. Kaya nga naging diehard loyalist ako ng Marcos. Ano? So bakit ako dito nagsasanto laban sa kanya? So mamaya ako babanggitin yung bakit ako naging ganito. Ano? Nung ako'y nasa Scout Ranger noon, alam naman ninyo Scout Ranger kung saan tinatapon-tapon sa sulok ng Pilipinas. At kilala naman ng Ranger si Colonel Romeo Lim, ang aming chief staff mahigpit. Sabi sa akin, Bukay, lapit ka kay General Espino, hindi kita payagan, mag-aral, maghanap ka ng kalaban niya sa bundok. Dito pala kalaban, pula sa bundok, ano? Pero mamaya ako ituloy yun, ano? So, sa isip ko, hindi talaga ako makapagtapos ng kolehiyo. Dahil, yun ang sinabi, chief staff na yun eh. Pag sinabi chief staff ng isang military unit, mabigat yun. Pumapakatlo yun sa pinakamataas, ano? Katulad ni General Brother, chief staff. So, ang commander-in-chief niya, yung si si Presidente Marcos. Tapos, yung isang bandurugas rin, si Secretary Teodoro. Kaya pangatlo ang chief staff, ano? So, inisip ko, hindi ako makapag-aral. So, ang ginawa ko, kwento ito ha, mga kaibigan, nagkwento lang ako bago ako naging walang hiya ngayon. Naging tarantado, naging parumbado. Sayang daw yung pagka-kernel ko dahil walang hiya, gago ako. Pero ayaw kong magpaloko sa manlulokong Pilipino. Kaya ako nag-aalma ngayon. Okay, balik ako sa pag-aaral ko. Susumulat ako sa Pangulong Marcos. Hindi ko matanda, 1984 siguro yun ako sumulat. Kasi 1983, doon namatay si Aquino. Nasa Quezon Province kami noon. Na ganito rin, magulo ang Pilipinas noon, 1983. Ano? So yung aming batalyon, na Mountain Battalion, under ng Scout Ranger, ipinulot kami sa Quezon Province. Dinala kami dyan sa Port Bonifacio para ito, tuloy yung ginagawa ng mga pulis ngayon. Yung may hawak na kalasag. Yan yung aming ginagawa, kalasag. Ano? Kami ang tawag ng CDC, Civil Disturbance Control. Ang tawag sa amin noon, yung Sport Scout Ranger Regiment. Ano? So, ang ginawa ko, sumulat ako. To Commander-in-Chief Armed Forces of the Philippines, Malacanang, Manila. From Corporal Segundo Espitran Jr. So, nagsasalaysay ako, no? Nagsasalaysay ako para malaman nyo naman kung paano ako naging gago. So, kasi maraming tumatawag sa akin, sabi niya, sir, ano naman ganong ganyan kasi kernel tayo eh. Di bali na hindi ako maging kernel, lumalaban ako sa manluloko sa Pilipinas na inuubos ang kaban ng bayan. Di bali na hindi ako maging walang iya akong kernel, tanggap ko yun. Ano mga kababayan, tanggap ko yun. Basta labanan ko lang ang magnanakaw sa Pilipinas. Okay. So, dumating ang sulat. Ang sulat na yun, para sa, itong kwento ko kasi, para doon sa mga kababayan nating Pilipino na hindi nila naintindihan ano ang proseso ng military. So, nagkikwento ako. Okay. Naprubahan ni Presidente Marcos Sr., papunta sa National Defense, papunta sa General Quarters, papunta sa Philippine Army Quarters, tapos doon, Direct Corporal Mitra to report to this quarters attention G1. Nag-report ako doon. Ang nalala ko, isang major yun, nakalimutan ko na apelyido, parang PMA 78 yun, kung hindi ako nagkakamali. Sabi sa akin, ikaw pala si Corporal Mitran. Sabi niya, kasimple ng problema mo, pasulat-sulat ka pa sa Pangulo, dami niyang problema. Siyempre, isang corporal, medyo rin kaharap ko,
hindi ako makareasoning. Para ang Pilipino ay hindi na mag-alsa ng galit. Kasi habang kayo nagsasalita, habang kayo nagdidepensa, lalong nagagalit ang mga Pilipino. Tama hindi? Dapat manahimik lang sila. Huwag niyong depensa ng sarili niyo. Kasi totoo yung sinasabi ng kapwa Pilipino natin. Yun yung hilig ko lang. Manahimik na lang kayo. Huwag niyong depensa ng sarili niyo. I'm sorry. Yung mga nakikita ko nagsasalita, mga junior officer ko yan. Mga kasama ko dati. Pag once army nakikita ko, mga kasama ko dati yan. Ha? Tingnan mo doon sa comment. Bakit yung iba nakapag-comment? Bakit si Segundo hindi makapag-comment? Kasi alam nila yung comment ko, balasubas. Kaya black na ang pangalan ko doon. Pero yung ibang Pilipino, naka-comment. Pero pag tingin ko, bakit hindi ako maka-comment? Yung iba nakapag-comment. So ibig sabihin, alam niya, negative lagi ang sagot ko. Hindi negative. Positive yun para sa taong bayan. Yung sagot ko. Dahil opinion ko yun eh. Nagbabayad tayo ng taxes. Wala pala kaming bayad taxes eh. Retired kami. Pero paano yung kababayan natin, yung anak ko, kapatid ko, nagbabayad ng taxes? Ha? Ayaw nga pala. Bumibili pala ako makain. Nagbabayad pala ako ng taxes. So may karapatan ni kaya ako. Kasi nga, nung ako'y nasa serbisyo, maraming allowances, maraming lahat yan. Pero nawawala lahat yun. Ha? Dahil 15% instead of 100% yung aming tatanggapin, babawas ng 15%, so 85% na lang ang aming pension minus yung mga allowances. So malaki, kaya nagbabayad din ako. Kasi yung 15% automatically yun yung kinakaltas para sa gobyerno. Tapos 85 na lang. Then yung namimili pala ako, ano? So yung pala yung bayad ko sa tax, ano? Okay, balik tayo mga kaibigan. Bakit tumabang kwento ko pala? Okay lang, maganda. Maraming gusto man. Hindi, ayaw ko nga magsalita kasi paulit-ulit na lang ako eh. Ha? Ha? Pero sa totoo lang talaga, mga kababayan ko, lalo sa aking mga kabaro, at lalo mga nasa active pa ngayon ng mga kabaro ko dati, nakikiusap ako sa inyo, hayaan nyo na lang ako magsalita. Huwag na kayo kumontra. Kasi habang kayo kumukontra, ang tingin ko sa inyo, mga bulag kayo, bingi at pipi, kayo ay pabor sa magnanakaw. Di ba na sa active tayo, galit na galit tayo, kayo mga enlisted personnel. Pag pinapakialaman ang soldo natin, nagalit na galit tayo, ingay ito, 1,000 lang eh. Ito milyon-milyon eh, bilyon-bilyon, trilyon pa. Hindi tayo kumikibo. Kaya, pero sa totoo lang, nung ako'y nasa active, medyo papitik-pitik lang ako sa korupsyon. Papitik-pitik ako. Pero ngayon, dahil retired na ako, i-full blast ko na para sa ating sambayan ng Pilipino. Bago man ako mawala sa ibabaw ng mundo, hindi ako masisiin ng aking mga apo sa apo. Ang lulo ko nakipaglaban sa korupsyon. Kaya ganito kami, hindi kami naghihirap. Pero kung ang lulo ko walang pakialam, naduwag na, hindi na lumalaban, na niluloko ng taong bayan, hindi pa lumalaban, sayang yung lulo ko, hindi ko maipagmamalaki. Wala siyang ginawa. Naging sundalo pa. So, I'm talking now, mga kaibigan, on reality na nangyayari sa ating bansa. Ha? Lumabas ako, lumitaw kami ni General Focus, Captain Valero, General Quitaw, o General Simo, sa lahat ng mga general na sumusuporta sa United People's Initiative. Ano? So, mga kababayan, magtagumpay lang tayo. Hindi ko pinangako, gagawin ko. At kung hindi ko magagawa, makikita nyo, isa rin ako magiging kalaban nila ulit. Tandaan nyo, ang aking mission lang sa ibabaw ng mundo ngayon, tuldukan ko ang korupsyon at tuldukan ko ang komunista. Dahil sa komunista, naghihirap ang bansa. Dahil sa korupsyon, naghihirap ang bansa. So dalawa lang yan problema sa bansa. Yung walang korupsyon, mawawala kriminalidad. Mawawala yan. Bakit?
Lahat ng mga men in uniform personnel magiging matino. Gagampanan nila ang trabaho nila. Walang corruption mangyayari. Pag nagkataon, sa totoo lang, makikita nyo ako sa bawat sityo ng buong Pilipinas. Nakaprogram na sa isip ko yung remaining of life. Ilang taong pa ba matira sa buhay ko? Ha? O baka hindi ko alam. Yung remaining of life ko, doon ako titira sa mga sityo. Pero yung aking pamilya, dapat isipti ko naman sila. Iiwanan ko ang aking pamilya. Dahil nag-aaral naman sila kumakain. At saka, patanda na kami.